na nasiraan. Nabalian sila ng cutting. Na-rescue po namin. Palutang-lutang sa laot sa Balabac, Palawan ng isang bangkang namataan ng Seacraft ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Naputol ang cutting ng bangka dahil sa malakas na hangin at alon. Nasagip at maayos na lagay ng dalawang sakay nito na magbibenta sana ng seaweed. Nabagsakan naman ng puno ng nyog ang isang bahay sa Rizal, Palawan. Patay ang isang lolo at kanyang apo. Kritikal ang 3 kaanak nila. Sa Sipalay City, Negros Occidental, nakita sa pantalan ng isang lalaking edad 14. 3 araw hinanap ang biktima na batay sa investigasyon nalunod habang naliligo kasama ang 3 kaibigan. Mahigit 33,000 lumikas sa buong Negros Occidental dahil sa baha. Ang San Enrique na binaha rin, isinailalim sa state of calamity. Almost to harvest ng mga umay. Tinalapawan kitang tubig. Istas pong ang iba naman nga underwater pa. Sa Sablayan Occidental, Mindoro, napinsala ng malakas na agos ng tubig sa Amnay River ang protective dike doon. Na talaga. Ikinatakot ito ng mga residente at magsasaka. Nalungkot po kami dahil nga po nakita po namin na ganyan na naman. Ay di minsan lingguhan na naman kami sa evacuation. Doon na naman po kami. Sira po ng pagbabad po ng nabubulok po. Bubulok po yung palay at siyempre pag ginarbis na po yan, kung uminit man, wala na rin pong aanihin yan kasi nga sira na po. Babad na po eh. Dahil sa masamang panahong dala ng habagat na pinalakas ng mga bagyong Ferdy at Hener, 20 ang naiulat na nasawi sa tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. 14 ang nawawala at 11 ang sugatan. Para sa GMA Integrated News, Bam Alegre, ang inyong saksi. Hamon sa mga pasahero sa ilang pangunahing kalsada sa Dagupan City sa Pangasinan ang bahang dala ng malalakas na pag-ulan at high tide. Pero bukod sa baha, pasakit din daw sa kanila ang ilang tricycle driver na mapagsamantala. Tuwing baha raw kasi, may ilang driver na sobra sa 10 pisong minimum fare ang singil. Kaya kasama mo ng senior, grabe silang maningil. Dapat sana pag senior alam nila yung minimum. Sa ibang driver kasi, nagbayad ka na tapos papadagdagan pa nila. Ayon naman sa mga namamasada ng tricycle, problema rin nila ang baha na minsan ay sasabayan pa ng mabigat na traffic. Kaya kunting pasensya lang yung hinihingi namin. Kung alimbawa, ako, driver din ako ng tricycle. May toda kami. Ayaw din namin masira. Bagaman panakanakan na lang ang ambon, problema rin ang baha sa ilang bahagi ng Mangaldan. Gaya sa ilang binahang bahay sa Barangay Pugo. Yung nakikita kasi namin mga areas, ma'am, may mga improvement kasi doon sa mga barangay. So may mga part na nakakaroon ng pader. So yung tubig sana na lalabas ay hindi na nakakalabas doon sa mga areas nila. Kaya yung rainwater talagang stagnant talaga, ma'am. Ang Mangaldan LGU, sinuspindi muna ang klase sa lahat ng antas ng paaralan kanina, alinsunod sa utos ng kanilang alkalde. Mahigpit naman ang pagbabantay ng Mangaldan MDRRMO sa antas ng tubig sa Angalacan River. Pero wala raw dapat ikabahala dahil below normal level pa ito sa ngayon. Sa kasagsagan naman ng bagyong Hener kahapon, nahulog at humambalang ang malaking bato sa kalsada ng Barangay Talubin sa Bontoc Mountain Province. Wala namang nasaktan sa insidente. Nagsagawa na ng clearing operation ng DPWH. Para sa GMA Integrated News, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.